This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Matapos ang isang linggo medyo okay naman ang lahat. Medyo lang. Masasabi kong sa nagdaang linggo. Maraming nangyari. Palaging may sagutan. Away. At syempre si Callum ang nangunguna. Ba't naman ako sasagot kung di niya ako inuunahan? Ganun naman talaga siya, kala mo naman hari. Masasabi kong may kunting bago sa kanya. Sa loob ng isang linggo wala siyang record na nakaalitan. Pero may nalaman akong tinulak niya pero buti na lang di napunta sa gulo. Pero yung sama ng ugali niya, pambubulyaw sa akin kahit wala akong ginagawa ay di pa rin nawawala. Minsan di ko siya maintindihan. Makakausap siya ng maayos minsan. Pero halos araw-araw na lang niya ako pinag-initan ng ulo. Lalo na pag matutulog na kaming dalawa. Na para bang ako lang yung taong nagpapainit sa ulo niya. At mas lalo siyang nagagalit pagkasama ko si Luke. Wala naman sigurong masama kung magkasama kami. We're friends. Tapos pag nauwi ako sa kwarto sisimula na naman yung sagutan. Kaya minsan sa office ni Miss De Vera na lang ako natambay kesa makasama siya kwarto, tapos pinag-initan lang ako ng ulo. Pero syempre gaya ng sinabi ko wala akong dapat ikatakot sa kanya. Kasi nga trabaho ang pinunta ko dito. Hindi yung ipakita sa kanya na mabilis niya akong makokontrol. Hayes tama na yung chika. Isa-isa ko palang hinahakot ang mga kahon mula sa opisina ni Miss De Vera. Pawis na ako dahil ang bibigat ba naman. Tila ba pinagbuhatan ako ng mundo. Pero hindi ko pwedeng ipakita. Hindi ako pwedeng magpahinga. Mabigat kasi mga basic needs namin ni Callum yung laman ng kahon. Mga delata. Bigas. Hygiene kits. Gamot. At kung ano-ano pa. Lahat pinadala ng mismong ama ni Callum. Ang general. Para sa amin naman to ni Callum pero ako lang taga-buhat. Kasi nga pag lumapit ako o pakiusapan ko siya siguradong pag-initan na naman ako ng ulo. Kaya heto ako. Walang reklamo. Walang tanong. Kahit ang totoo ay humihigpit na ang dibdib ko sa bigat. Pinipilit ko lang umiti. Pero si Callum, nasa higaan pa. Kukunin ko na sana yung isang kahon kaso may tumawag sa akin. Elian. Tawag sa likod ko. Napalingon ako. Si Luke. Pumasok sa office ni Miss De Vera at lumapit sa akin. Nakangiti at may kunting pawis sa gilid ng mukha. Ang dami naman yan. Kanina pa kita nakikitang naghahakot ng kahon. Kala ko dalawa lang kaso marami pala. Gusto mo tulungan na kita? Tanong niya sa akin. Saglit akong napatingin sa kanya. Sa mga braso niyang mas malalakas pa sa akin. Madali sana. Mas mabilis kung magpapatulong ako. Pero humindi agad ako. Kaya ko naman Luke. 3 kahon na lang naman. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Look okay lang, promise. Pilit kong ngiti sa kanya. Please kahit ngayong lang. Mahina niyang sabi. Look kaya ko. Sabi ko ulit. Hindi ko siya hinayaang tapusin. Hindi ko kayang ipakita. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Ayaw kong tulungan niya ako dahil baka makita kami ni Callum. Baka magalit naman. Baka kung ano na namang isipin. Baka anong sabihin sa akin. Kinuha ko na ang isang kahon at iniwan ko muna siya. Elian. Tawag niya ulit sa akin. Di ko na siya pinansin at tuluyan akong pumunta sa 2nd floor. Pagkabukas ko ng pinto sa kwarto namin. Bumungad agad sa akin ang tanawin na parang sampal sa buong katawan ko. Napapikit ako. Huminga ng malalim. Nilapag ang kahon at naglakas loob akong lumapit sa lalaking to. Callum. Sabi ko habang papalapit sa kama niya. Di naman siya nakinig. Di gumalaw. Pero alam kong gising siya nagtutulog-tulugan lang. Callum, bumangon ka na dyan. Kunin mo yung mga kahon sa office ni Miss De Vera. Ang bibigat, di ko na kaya. Hindi ka ba naawa sa katawan ko ha? Tanong ko sa kanya. Walang sagot. Nanatiling nakatihaya. Hanggang sa binuksan niya ang mga mata.
Tumingin sa akin. Pero walang galaw man lang. Nakatitig lang. Kunin mo naman yung 2 kahon dun sa office ni Miss De Vera, pagod na ako. Sabi ko ulit sa kalum na to. Kaya mo na yan. Total bida-bida ka. Sabi niya sabay talikod sakin. Saglit akong natigilan. Wala akong nasagot. Masakit. Hindi dahil totoo. Hindi rin dahil pinagod ko ang sarili ko. Masakit dahil kahit ginagawa ko lahat para maging maayos kami, ganito pa rin ang tingin niya sa akin. Pero hindi ko pinakita. Huminga ako na lang ako malalim. Pinilit mumiti kahit walang masaya sa pakiramdam ko. Hay, kailan ba lalambot tong puso ni Callum? Nakakasawa na. Lumabas na lang ako para hakutin yung natitirang box sa office ni Miss De Vera. Kakayanin na lang kesa magpatulong sa taong mahirap kausapin. Tahimik akong bumalik sa opisina ni Miss De Vera. Mabigat pa rin ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa kahon kundi dahil sa buong araw na to. Pagod na katawan. Pagod na utak. At pagod na damdamin. Paglapit ko sa pinto, nakita ko pa ring naroon si Luke nakaupo. Hawak ang tubig. Parang naghihintay. Nang magtama ang mata namin, agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin na may pag-aalala. Hindi na ako nagkunwari. Tumingin ako sa kahon. Tapos sa kanya. Tumango ako ng marahan. At mabigat. Luke, pwede mo ba akong tulungan? Di ko na kaya. Masakit na sa braso. Mahina kong sabi sa kanya. Sandali siyang napangiti at nagulat na lang ako sa ginawa niya. Pinunasan niya yung pawis na tumatagaktak sa mukha ko. Sabi ko kasi sa'yo na ako na. Sige na ako na magbubuhat. Sabi niya sabay buhat sa natitirang kahon dito sa opisina. Ako naman naiwang tulala dahil sa ginawa niya. Lumabas naman siya sa opisina at sumunod na ako. Tahimik kaming naglakad pabalik sa kwarto. Hindi na ako nagsalita. Nakayuko lang ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko hindi dahil sa pagod, kundi sa pakiramdam. Wala ba talagang pakialam niyang si Callum? Wala talagang awa? Mga tanong niya sa akin. Hayaan mo na. Trabaho ko din naman. Sabi ko kay Locke. Trabaho to ng therapist. Ang magbuhat ng mabibigat. Tanong niya sa akin. Di na ako sumagot kasi nga baka ano pa masabi ko. Ayokong ipahiya si Callum sa ibang tao. Nang nasa harap na kami ng pinto, agad ko itong binuksan at pumasok naman si Luke. Inilapag yung dala niyang kahon sa tabi ng mesa. Maraming salamat, Luke. Ngiti ko sa kanya. Umiti din siya. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Huwag mo nang akuin lahat. Hindi mo kailangang mag-isa. Sabi niya sabay ngiti. Pero bago pa ako makasagot, may biglang gumalaw sa gilid ng kama. Si Callum. Dahan-dahang iminulat ang mata, sabay na patingin sa amin ni Luke. Agad kong nakita ang kunot ng noo niya. Yung irita sa mukha niya na parang galit na naman. Nagtaas siya ng katawan. Umupo sa kama. Wala pa ring suot na pangitaas. Nakaboxer pa rin. Pero mas mapanganib ngayon yung tingin niya. Kaysa sa katawan niya dahilan para kabahan ako. Tahimik si Locke pero tumingin siya sa akin at bumulong. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Clear. Sabi ni Locke sabay ngiti. Tumango ako. Pinilit kong ngumiti. Salamat ulit. Sabi ko sa kanya. Umalis naman si Luke. Tahimik ulit ang buong kwarto. Kaya nilock ko na ang pinto. Pero ramdam ko yung init ng titig ni Callum na nakasunod sa akin. Alam kong nakatingin siya sa akin na may halong inis o galit. Na hindi ko na naman maintindihan. Ang galing mo naman. Ang bilis mong magpatulong. Sabi ni Callum sa likod ko. Napahinto ako at tumingin sa kanya. Akala ko ba kaya mo? Bakit bigla kang nangailangan ng knight in shining armor? Tanong niya sa akin na nakatingin pa rin ng masama. Callum, please lang, wala ako sa mood para makipagsagutan na naman sayo. Sagot ko sa kanya. Wala ka sa mood? Pero may mood kang magpaawa kay Locke? Tanong niya sa akin. Napahinga ako ng malalim at di ko na pinansin ang sinabi niya. Humarap ako sa mga kahon para buksan. Kesa humarap sa taong mahirap paniwalain. Hindi ako nagpaawa.
Sadyang di ko na talaga kaya. Sagot ko sa kanya. Eh di sana naghintay ka sakin. Sabi niya sakin. Napapikit ako. Huminga ng malalim. Walang bago, puro ganto. Kalum, ikaw nga tong ayaw tumulong. Hindi ka nga sumagot kanina, di ba? Ayaw mong storbohin kita. Tapos ngayong nagpatulong ako sa iba, galit na galit ka. Ano bang meron sa'yo? Minsan di kita maintindihan. Di ka ba napapagod? Araw-araw tayong ganto. Kasi ako pagod na dahil sa'yo. Hindi ka marunong umunawa at di ka rin marunong maawa. Sagot ko sa kanya. Pinigilan ko luha ko dahil ayokong ipakita sa kanya na kunti na lang bibigay na ako. Tumalikod ako sa kanya at binaling na lang ang tingin mga kahon, pero tumayo siya. Nilapitan ako. Masyadong malapit. Hindi ako normal na tao lang para utusan mo, Elian. Sabi niya, Skin. Ni hindi kita inutusan. Nakiusap ako. Malaki ang kaibahan nun. Pero di ka marunong tumanggap ng pakiusap. Sagot ko sa kanya. Napasinghap siya. At kita ko sa mukha niya na hindi niya gusto yung tono ko. Pero wala na akong pakialam. Pagod na ako. Sobra. Kung inis ka kasi may tumulong sa akin na iba. Problema mo na yon, Kalum. Hindi ako ang problema mo. Sabi ko kay Kalum. Umigting ang panga niya. Nakapamiwang siya ngayon. Parang sasabog na. Bakit ba kasi ginagawa mo to? Para saan? Para magmukhang mas responsible ka kaysa sa akin. Para sabihing mas karapat-dapat ka. Tanong niya sa akin. Napapikit ako dahil sa totoo lang masakit siya magsalita. Nanikip ang dibdib ko. Kaya sinagot ko siya. Kalum, ginagawa ko to dahil isa ito sa mga misyon ko. Ang magtrabaho at ayusin ka. At mas lalong di ko gusto na maging karapat-dapat. Isa lang ang misyon ko dito. Yun ang ayusin niyang matigas mong puso. At ayusin niyang ulo mong singtigas ng bato. Sabi ko sa kanya dahil hindi ko na kayang pigilan. Lumapit na naman siya. Ilang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha namin. O baka naman ginagawa mo to para sa dad ko. Gusto mong mapansin kanya, di ba? Gusto mong ikaw yung paborito niyang therapist. Kahit roommate ka lang ng anak niya. Tanong niya sa akin ngayon ay ramdam ko ang galit niya. Mas malapit ang mukha niya. Nagkakatitigan kaming dalawa na para bang kinakain ako ng mga mata niyang nagliliyab. Ang sakit. Kahit hindi totoo. Parang sinaksak ako sa dibdib. Pilit akong ngumiti. Para hindi ipakitang mahina akong tao. Hindi ko kailangan ng approval ng dad mo, Kalum. At isa pa. Kung sa lahat ng ginawa ko ay wala lang sayo. At kung mababa ang tingin mo sa trabaho ko. Mas mainam siguro na ibalik na lang natin ang araw na di tayo magkakilala. Araw na tahimik lang ang buhay ko. Walang sagutan. Walang away. At mas lalong walang panghuhusga. Sabi ko sabay tulak sa kanya. Tumayo ako hindi dahil sa duwag o di ko kayang makipagsabutan. Tumalikod ako hindi dahil talo ako. Kundi dahil pagod na ako sa kanya. Hindi lang pisikal. Pagod na akong intindihin siya. Pagod na akong magpaliwanag. Pagod na ako sa ugali niyang yan. Pero bago ako tuluyang makalabas sa kwarto, tinawag niya ulit ako. Elian. Tawag niya sa akin. Hindi ko na siya nilingon. Hindi pa ako handang marinig kung anuman ang susunod niyang sasabihin. Tuluyan akong bumaba at pumatak ang luha kong kanina ko pa pinipigilan. Kailangan ko munang ipahinga sarili ko, ilayo sa mga taong nagbibigay lang ng sakit sa ulo. Miss De Vera's point of view. Hi, I'm Casey De Vera. 37 años. Senior ni Elian. 10 taon na akong nagtatrabaho sa Camp Valesta. Ganoon nakatagal ako rito. Lagi akong may nakikitang bagong mga mukha. At maraming sundalong dumarating at umaalis. Pero parang di maganda araw ng kaharap ko ngayon. Umiiyak. Naghihikbi dahil sa pagod. Tahimik ang opisina ko. Pero may bigat sa loob ng silid na hindi ko maipaliwanag. Sa harap ko, nakaupo si Elian. Bahagyang nakayuko. At mahigpit ang hawak sa panyo niya. Mula pa kanina ay tahimik siyang umiiyak, hindi na iyak ng tampo. Kundi iyak ng pagod. Iyong klase ng pag-iyak na parang gusto mo na lang sumuko. Sinaktan ka ba?
Sabihin mo sa akin para maisumbong sa dad niya. Sabi ko kay Elian. Umilig naman siya at napapunas ng luha. Nagkasagutan lang po kami. Hindi ko na po alam kung ano pang dapat kong gawin sa kanya. Kasi parang kahit anong tiis ko. Wala namang pinupuntahan. Sagot niya sabay punas ng luha. Napabuntong hininga ako. Ilang beses ko na ring narinig ang kwento nila ni Callum. Pero ngayon lang ganito kabigat ang tingin ni Elian. Elian, tumigil ka muna sa pag-iyak. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong pakinggan mo ko. Mahina kong sabi sa kanya. Unti-unti siyang tumahan. Puno pa rin ng luha ang mata niya. Pero nakikinig na siya. Gusto mo nang sumuko? Tanong ko diretsyo. Tahimik siyang tumango na parang pagod na kay Callum. Umiti ako. Bahagyang iling ang isinagot ko. Ang layo na ng narating mo. Sa lahat ng pinagdaanan mo. Sa lahat ng tiniis mo ngayon ka pa ba atras? Dahil lang kay Callum. Alam kong may dahilan ka bago ka pa man pumasok dito. Hindi ko man alam pero ngayon ka pa talaga atras. Tanong ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya napatingin sa akin. Parang bigla siyang nahimasmasan. Tulad ng isang batang napagalitan. Pero hindi dahil galit ka kundi dahil gusto mo siyang magising. Tanungin mo ang sarili mo, Elian. Ito ba talaga ang hangganan mo? O pinipilit mo lang intindihin ang taong hindi pa handang maintindihan ka? Tanong ko ulit sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa panyo. Halatang naguguluhan siya. Pinikit niya ang mga mata niya. Para bang sinusuri ang sarili. Hindi ko rin kayang makontrol si Callum. Wala pa akong nakilalang kayang kontrolin si Callum. Pero alam mo kung sino ang mas hindi niya makontrol. Tanong ko ulit sa kanya. Tumahimik ako saglit. Saka ko siya tiningnan sa mata. Ikaw. Sabi ko sa kanya sabay ngiti. Nag-angat siya ng kilay. Halatang nagulat. Ikaw ang hindi niya kayang kontrolin. Kaya kanya pinapahirapan. Kasi hindi mo siya sinusunod. Hindi mo siya binibigay sa kanya ng buo. At hindi niya alam kung paano haharapin yon. Kasi ikaw lang ang hindi sumusuko sa kanya. Kahit ilang beses ka na niyang itulak palayo. Sabi ko sa kanya para palakasin ang loob niya. Tahimik siya. Pero sa mga mata niyang punong-puno ng emosyon. Alam kong may iniisip siya. Hindi pa malinaw. Hindi pa sigurado. Kaya kung paulit-ulit kanyang pinag-initan ng ulo, hayaan mo. Kung palagi kang binubulyawan, hayaan mo. Hayaan mo siyang mapagod sa'yo, wag mo lang ipakitang mahina ka sa paningin niya. Dahil alam kong dun siya atake. Dun kanya sisimulang ibagsak. Sabi ko ulit sa kanya. Pero paano po kung di ko na kaya? Paano kung ako na ang sumuko? Tanong niya habang namumugto pa rin ang mata. Elian, makinig ka. I see something different in you. I know you are a fighter. So bakit ka susuko agad? Just because of someone with a short temper. Elian, 8 ang nauna sa'yo pero ikaw lang ang tumagal. Sabi ko sa kanya. So ngayon bumalik ka sa kwarto mo. Magpahinga ka. Mag-isip ng mabuti kung lalaban o susuko ba. Hayaan mo siya kung anong tingin ang ibato niya sa'yo. Basta ang isipin mo trabaho ang pinunta mo dito, hindi para paiyakin o tapakan ang pinag-aralan mo. Naiintindihan mo ako? Tanong ko sa kanya. Opo. Tatandan ko yan, Miss De Vera. Sabi niya sabay punas sa luha. Bigyan mo ng time sarili mo, Elian. Yung motor ko pwede mong gamitin yon para makapag-unwind sa labas ng kampo. Panandali ang kalimutan ang lahat. Sabi ko sa kanya. At sa huli nakita ko naman yung ngiti niya. Dahilan para mapangiti din ako. You can do it, Elian. Ngiti ko habang nakatingin sa kanya. Salamat ma'am sa mga advice. Ngiti niya na may pamumugto pa rin ang mata. Pero bago pa man siya umalis tumingin ulit siya sa akin. Balik na po ako ma'am. Sabi niya sa akin. Go. Basta pag down na down ka nandito lang ako sa opisina. Sabi ko sa kanya. Tahimik kong sinundan ng tingin si Elian habang palabas ng opisina. Dahan-dahan ang hakbang niya. Para bang bawat lakad ay may kasamang tanong. May bigat. Hindi na siya umiiyak. Pero kita sa likod niya ang pagkalito. Hay nako, Callum. Callum Montgomery. Anak ng General.
palaban, pasaway at mayabang. Pero sa kabila ng lahat ng gulo niya, isa lang ang hindi niya kayang paikutin. Yun ay si Elian. Nakakatawa no? Sa dami ng kayang utusan ni Callum, kay Elian siya nadudurog. Hindi dahil sinasaktan siya nito, kundi dahil hindi siya nito sinusunod sa gusto niyang paraan. Hindi sumusuko si Elian sa kanya. Kaya siguro mas lalo siyang nagpupumiglas. Hindi siya sanay na may taong hindi takot sa kanya. Hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng patas. At si Elian hindi lang humaharap sa kanya. Sinasalubong pa ang bagyo niya kahit sugatan na. At si Elian, kahit gaano pa siya nasasaktan, lumalaban pa rin. Kaya siguro siya ang talo sa laban nila ni Callum. Kasi siya lang ang may dalang puso. Hindi ko alam kung paano matatapos ang kwento nila. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa gulo ng dalawang pusong hindi magkasundo, laging mas nasasaktan ang pusong mas marunong magmahal. Luke's point of view. Hindi ko alam kung anong humila sa akin papunta sa nakikita ko. Siguro yung instinct lang. O baka nakita ko lang talaga na may mali. Nasa likod ng barracks si Elian. Mag-isa. Nakaupo sa mahabang kahoy na bench. Tahimik. Hindi kumikilos. Nakatingin lang sa malayo na para bang may kinakausap sa ulap. Kaya inubos ko muna dala kong tubig at naglakad ako papunta sa kanya. Dahan-dahan akong umupo. Siniguradong hindi ako nakakaistorbo. Wala pa rin siyang imik. Hindi ko naman siya pipilitin magsalita. Pero hindi ko rin kaya yung ganitong tahimik niya. Kasi sanay akong may sagot siya sa lahat mapaasar man o mapakalmado. Okay ka lang? Marahan kong sabi sa kanya. Wala pa ring sagot. Pero naramdaman kong bahagyang gumalaw ang balikat niya. Parang nabigla sa tanong pero pinipiling huwag ipakita. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ko ulit sa kanya. Saglit muna bago siya sumagot. At yung boses niya. Halos hindi ko marinig. Wala lang. Pagod lang siguro ako. Gusto ko sanang lumabas makahinga man lang saglit. Saka gusto ko din magpalood sa labas para makatawag kila mama pero di ko alam tong lugar na to. Sagot niya sakin. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong eksaktong dapat kong sabihin. Pero ang bigat ng tinig niya. Mabigat yung ganong pakiramdam yung may gusto kang gawin. Pero hindi mo magawa. Napangiti ako ng kaunti. Sinubukang gumaan ang hangin. Di problem solved. Gusto mo labas tayo? Alok ko sa kanya. Napatingin siya sakin. Halatang nabigla. Yung tipong hindi niya inasahang may ganong offer. Paano tayo lalabas? Tanong niya sakin bahagyang napakunot noo. Simple lang. Sagot ko sabay ngiti. Magpapaalam tayo kay Sergeant Reyes saka kay Ma'am De Vera. Sabihin nating may bibilhin lang. Sandali lang naman 'di ba? Tanong ko sa kanya. Sandaling natahimik si Elian. Pero pagkatapos nun doon ko nakita yung matagal ko nang gustong makita. Ngumiti siya. Hindi malaki. Hindi pilit. Pero tunay. At parang automatic sa katawan ko na-realize ko lang na ginulo ko ang buhok niya. Ayan. Mas bagay sa'yo yang ngiti. Mas okay kang tingnan kapag hindi ka malungkot. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Parang hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Pero isa lang ang sigurado ko sa sandaling yon. Gusto ko lang siyang pasayahin. Pagkatapos ng ngiti niya, sabay kaming tumayo parang may bahagyang gaan sa balikat naming dalawa. Siya ay parang nabunutan ng tinik na dala-dala niya kanina. Ako naman, masayang makita siyang gumagaan kahit saglit. Halika na baka magbago pa isip mo. Sabi ko sa kanya. Tahimik siyang sumunod. Pero may kakaibang sigla na sa hakbang niya. Pagdating namin sa opisina, kumatok ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ma'am, bungad ko kay Miss De Vera. Pwede po ba kaming lumabas ni Elian? May bibilhin lang po kami. Sabi ko pa kay Miss De Vera. Labas? Saan? Mga tanong niya sakin. Diretso pero hindi galit. Bibili lang po ng gamit at baka mag-street food na lang din saglit. Paliwanag ko sabay kindat kay Elian na pilit iniiwas ang ngiti. Saka hihiramin po sana namin motor mo kung okay lang po. Dagdag ko pa kay Miss De Vera.
Nagkakatinginan pa kami ni Elian na parang mga batang may hihinging pabor. Napabuntong hininga si Ma'am De Vera sabay tingin sa orasan. CJ. Pero hanggang alas 8:30 lang. Kasi uwi ako pag mag-alas 9 na. Sabi ni Miss De Vera. Sige po ma'am, salamat. Ngiti ko. Napatingin ako kay Elian na kasalukuyang nakatingin din sa akin. Si. Makakalabas tayo. Sabi ko kay Elian. Look. Pwede ko bang kunin muna wallet ko? Tanong ni Elian sa akin. CJ. Hintayin kita dito. Sagot ko kay Elian. Agad naman siyang tumakbo papunta sa taas ng building. Napangiti na lang ako dahil parang bata. Dapat mo lang ipasyal si Elian. Sabi ni Miss De Vera kaya napalingon ako. Po. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nandito yan kanina. Umiiyak dahil gusto ng sukuan si Callum. Sagot ni Miss De Vera sa amin. Agad akong napakunot noo. Callum. Bakit ma'am, sinasaktan ba siya? Tanong ko ulit. Hindi naman. Pero alam naman nating lahat kung anong meron kay Callum. Kaya bigyan mo ng sapat na oras si Elian para makahinga man lang. Sabi ni Miss De Vera. May dapat ba akong malaman? Baka totoo nga sinasabi nila Jeric at Paolo nung nakaraang araw, baka tinatakot tong si Elian ni Callum. Magsasalita pa sana ako kaso biglang dumating si Elian, nakangiti at lumapit sa akin. Aalis na kayo? Mag-ingat kayo. Sabi ni Miss De Vera. Thank you ma'am. Sabi ni Elian kay Miss De Vera. At doon sabay kaming lumabas sa office at sumakay na sa motor. Sumakay naman siya sa likod kaso may hinihintay pa ako. Upo ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ha? May dapat pa ba akong gawin? Tanong niya. Hinawakan ko dalawang kamay niya at pinapulupot sa tan ko. Yakap ka. Baka mahulog ka. Sabi ko sa kanya. May kunting ngiti sa labi ko dahil di na siya gumalaw at nanatiling nakayakap sa akin. Kaya wala na akong sinayang na oras. Agad kaming umalis nang sa ganun makahinga naman itong kasama ko. Fast forward. Nasa harap namin ang maliit na mesa sa gilid ng park, medyo tagilid. Pero sapat na para paghesya ng fishball. Kwek-kwek. At isaw na binili namin sa tabi. Maliit lang ang pwesto. Pero maraming tao. Maaliwalas ang hangin. May mga ilaw sa puno. At yung background music mula sa lumang speaker ng vendor. Pero wala akong ibang naririnig kundi yung tawa ni Elian. Ang sarap nito. Sabi niya habang sinasawsaw ang kwek-kwek sa suka. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito. Sabi pa niya habang nguya ng nguya. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan siya. Para siyang bata. Walang pakialam kung madumihan ang kamay. Kung may konting sauce sa gilid ng labi. Lumiliwanag yung mukha niya tuwing may nasusubuan siya. Para siyang gutom na gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa pahinga. Sa tawa. Sa mga simpleng bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakangiti akong napailing habang sinubo ko ang fishball ko. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa kanya. Napatingin siya sa akin. Hawak ang barbecue stick. Bakit? Tanong niya sabay kunot noo. Medyo nabigla ako. Di ko alam kung sasagutin ko ba. Wala. Sagot ko pero di ko mapigilang ngumiti pa rin. Tinignan lang niya ako, parang nag-aantay ng susunod kong sasabihin. Pero ako, tahimik lang. Kasi minsan, hindi mo na kailangang magsalita para iparamdam na masaya ka. Tumahimik kami saglit. Pero hindi yung awkward na tahimik. Yung tahimik na may kasamang comfort. Salamat, Lo. Sabi niya sa akin. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Tanong ko. Wala lang. Kasi sinama mo ako. Hindi ko naisip na kahit simpleng labas lang. Ganito pala kagaan. Sagot niya sa akin. Tumango ako. Kailangan mo rin kasi minsan to. Hindi puro tiis. Sabi ko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Saka tumingin sa malayo. Sa loob ng kampo lagi akong naglalakad na may dalang bigat. Pero ngayong gabi parang wala muna. Sabi niya. Tumingin siya ulit sa akin. Dahil sa'yo. Dagdag niya.
Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Kaya umiti na lang ako. At gaya kanina umiling lang ako ng marahan. Napasabi na lang ako sa isip na, ang gaan mo rin pala, Elian. Sa loob ng mundo kong palaging tahimik. Ikaw yung ingay na hindi nakakairita. Lok. Tawag niya ulit sa akin. Oh. Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Parang may gusto siyang itanong pero umatras din. Wala. Huwag na lang. Sabi niya. Sabihin mo na. Sabi ko. Tinitigan niya ako ng ilang segundo saka ngumiti ng pilit. Bakit ang bait mo sa akin? Tanong niya sa akin. Natigilan ako. Napatingin din sa kanya. Hinahanap ang sagot kung ba't nga ba ako mabait sa kanya. Siyempre mabait ka. Ang gaan mo pa kausap. Sino ba naman ako para iwasan ka? Sabi ko sa kanya. Napakamot naman siya sa ulo. Baka masanay ako niyan. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Di ako agad nakasagot. Kasi kahit pabiro yung tono niya. May lalim sa likod ng sinabi niya. At sa isang iglap, parang may dumaan na kung anong hindi ko maipaliwanag. Masanay ka na kasi di ako titigil. Sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Nagulat pero ngumiti rin. Yung tipong ngiting hindi sigurado kung anong ibig sabihin nun pero handa siyang hayaan muna. Sa gabing ito, sa gitna ng mga ilaw ng pasyalan at simpleng tinda ng fishball, alam ko na isang bagay lang ang malinaw. Gusto kong mapangiti si Elian kahit araw-araw pa. Column's point of view. Nagising ako hindi dahil sa ingay kundi dahil sa katahimikan. Tahimik ang buong kwarto. Walang pagkaluskos, walang buntong hininga mula sa kabilang kama. Para bang may kulang. At nang idilat ko ang mga mata ko, agad akong napatingin sa kama ni Elian. Wala siya. Malinis ang kama. Wala ni isang kumot na gusot. Wala ang bag niya sa sahig. Napabangon ako agad. Parang may pumasok na kaba sa dibdib ko. Napatingin ako sa mesa may nakahain na pagkain. Isang pinggan ng kanin. Itlog at hotdog. Mainit pa. At katabi nito, isang maliit na papel na may sulat. Kaya agad ko itong kinuha. Kumain ka na lang, maya na lang ako. Napatitig ako sa sulat. Hindi ako makapaniwala. Maya na lang ako. Anong ibig niyang sabihin? Saan siya nagpunta? Bigla akong nainis. Agad na namang uminit ang ulo ko dahil sa bakla na to. Hindi ko alam kung bakit dahil sa sulat ba. O dahil mas inuna niya yung pagkain ko tapos ngayon hindi ko alam kung nasan siya. Pinunit ko ang papel at agad nagsuot ng tsinelas. Dumiretso ako palabas. Mabilis akong naglakad. Ang daming tanong sa isip ko. Saan siya pumunta? Sino kasama niya? Agad akong pumunta sa opisina ni Ma'am De Vera. Hindi ko na ininda kung maaga pa o kung istorbo ba ako. Kumatok ako. Pero hindi ko na hinintay ang sagot, binuksan ko agad ang pinto. Pagpasok ko, nakita ko si Ma'am De Vera. Nakaupo. Nagsusulat. Ma'am. Nandito ba si Elian? Agad kong tanong sa kanya. Napatingin siya sa akin. Bahagyang gulat. Pero agad bumalik sa pagiging kalmado ang mukha niya. Wala siya rito, Column. Sagot niya sa akin. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Tanong ko, hindi maitago ang inis sa boses. Saglit siyang tumigil. Saka tumugon. Lumabas sila. Kasama si Luke. Gamit ang motor ko. Sagot niya sa akin. Parang sumabog ang dibdib ko sa loob. Luke na naman? Talagang bakla ka, napakatigas ng ulo mo. Napakuyom ako ng kamao. Ramdam kong unti-unting namumuo ang galit ko sa ulo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan niyang lumabas. At bakit kasama pa si Luke? Bakit niyo po siya pinayagan? Mariin kong tanong, hindi ko na pinigilan ang tono ko. Tahimik lang si Ma'am. Tumingin siya sa akin. Diretsong-diretso. Walang takot. At bakit hindi ko siya papayagan, Column? Kailangan niya ring huminga. Lalo na't araw-araw siyang pagod. Sagot ni Ma'am. Nanatili akong nakatayo. Bumigat ang huling linya niya. Dinugtungan niya yon. Walang pag-aalinlangan. Pagod na siya.
Lalo na sa'yo. Sabi pa ni Ma'am de Vera. Napatingin ako sa kanya. Napako ako sa kinatatayuan ko. Wala akong nasagot. Hindi niya kailangan sigawan ako. Hindi niya kailangan ng mahahabang sermon. Dahil sa isang linya lang. Tinamaan ako. Pagod na siya lalo na sa akin. Tumayo lang dito. Tahimik. Walang masabi. Para akong sasabog na. Magkasama pala kayo ng lalaki mong bakla ka. At ako. Naiwan. Wala man lang kaalam-alam. Wala man lang karapatang magtanong pero eto ako nagagalit. Sasabog na sa init ng ulo. Siluk pa talaga nilalapitan mo pag nag-aaway tayo. Bumigat ang dibdib ko habang unti-unting lumalabas ng opisina ni Ma'am de Vera. Hindi na siya nagsalita. Alam kong tinamaan ako. Alam kong alam niya kung bakit ako nagkakaganito. Paglabas ko sa pasilyo, napakuyom ako ng kamao. Maya ka sakin pag uwi mo. Sisiguraduhin kong di ka na makakalusot sa araw na to. Alien's point of view. Yakap-yakap ko pa ang mga pinamili naming nilok habang binabaybay ko ang daan pabalik sa kwarto. Medyo sumasakit na ang braso ko. Pero hindi ko yon alintana dahil nadulas ako kanina. Sa isip ko, paulit-ulit kong binabalikan ang mga ngiti namin kanina sa park, yung simpleng kulitan habang kumakain ng ice cream. Yung tahimik naming pag-upo sa damuhan habang pinapanood ang langit. At yung tawa niya habang tinutukso ako sa pagkadapa ko kanina. Ang totoo niyan ang gaan sa pakiramdam. Kaya kahit pagod ako, may ngiti pa rin sa labi ko. Isang magandang pahinga yon mula sa lahat ng ingay at tensyon nitong mga nakaraang araw. Sa piling ni Luke kahit sandali lang. Nakalayo ako sa bigat. Pero nang makarating ako sa pinto ng kwarto namin ni Callum, agad nawala ang saya ko dahil sa isang titig na halos sunugin akong buhay. Nakasandal siya sa pader, naka-cross arms, walang damit at masama ang tingin sakin. Si Callum. Napalunok ako. Napansin ko agad ang pamumula ng pisngi niya. Ang bahagyang pag-ika ng paningin niya habang nakatitig sa akin. Lasing ba siya? Bakit ganyan yung tingin niya? Hay nako Elian. Nandito na naman tayo. Buti umuwi ka pa. Lasing na sabi ni Callum sakin. Napatigil ako sa harap niya. Hindi agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Hindi ko rin naman kasalanan kung gusto ko lang magkaroon ng kahit konting kapayapaan. Pero heto na naman siya galit. Singhal. At tila wala akong karapatang huminga sa labas ng presensya niya. Ang galing mo rin no. Nag-iwan ka lang ng pagkain sa mesa at tumakas na. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Yang lalaki mo o sarili mong trabaho? Tanong niya sa akin habang at mabigat ang tono. Wala naman akong ginagawang masama. Mariin kong sabi. Wala. Wala kang paalam. Iniwan mo kong tulog at tumakas dahil sa kalandian mo. Parang wala kang kasama sa kwartong to na naghihintay sa'yo. Naghihintay ka? Para saan? Para pagalitan na naman ako pag-uwi ko. Callum, hindi ka si mama kaya wag kang umastang madadala mo ko sa galit mo. Sabi ko bahagyang naiinis na rin. Di naman siya nagsalita at pumasok na ako sa kwarto. Inilagay ko muna sa mesa yung mga pinamili ko at biglang. Pak! Malakas na naman niyang isinara yung pinto dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ano bang problema mo? Tanong ko sa kanya na ngayon ay nakakunot nona. Lumapit naman siya sa akin saka tinapunan ako ng masamang tingin. Ikaw. Ikaw yung problema ko. Sagot niya sa akin. Palagi na lang ako. Wala ka na bang ibang magawa, Callum? Di naman kita sinasaktan. Hindi ka naman bata para bantayan. Tapos ngayon galit ka na naman sa akin. Sabi ko sa kanya. Pero deep inside natatakot ako, syempre lasing siya at saka masama patingin. Hindi ko na alam kung ilang beses na kaming nagkabanggaan ni Callum ngayong linggo. Pero mayong gabi ibang init ang dala niya. Lasing. Galit. At halatang puno ng iniisip. At ako. Pilit pa ring kalmado. Pilit pa ring hindi nagpapadala sa galit niyang binubuhos sa akin ng buo. Anong meron sa inyo ni Luke? Tanong niya sa akin. Malamig. Diretso. At may halong pagdududa. Hindi ko agad sinagot. Ayokong paluin pa ng emosyon ang sitwasyon.
Pero bago pa ako makapag-isip ng mahinahong tugon, narinig ko pa siyang nagsalita. Isusumbong kita kay Dad. Hindi trabaho ang pinunta mo rito, kundi lalaki mo. Sabi pa niya sa akin. Pwes di mo ko madadala sa mga pasumbong-sumbong mong yan. Sabi ko sa kanya. Tinapangan ko ang ngiti ko. Pilit binabaliwala yung pananakot niya. Gusto niya ng away. Sige. Pagbibigyan ko siya. Sasabihin ko kay Dad na itong therapist na pinadala hindi trabaho ang inuuna, kundi lalaki. Tumatakas pa para makipaglandian. Sabi niya sa akin. Kaya nilapitan ko siya ng kunti. Di sige naglalandian kami. Sabi ko agad sa kanya walang halong takot. Yan naman yung pilit mong ipalabas, di ba? Kahit anong paliwanag ko pilit mong pinapalabas na malandi ako at naglalandian kami. Kaya tama ka naglalandian kami. Sabi ko pa sa kanya. Saglit siyang natigilan. Kita sa mga mata niya yung hindi inaasahan ang sinagot ko. Pero agad din niyang binawi. Lumapit siya sa akin. Mabigat ang mga hakbang. At halos magdikit na ang mukha naming dalawa. Nakakunot no siya. Punong-puno ng tensyon ang paligid. Sige, subukan mo. Ngisi niya na parang nanghahamon. Bahagya akong ngumiti. Hindi ko siya urungan. Bakit? May magagawa ka ba? Taas noo kong tanong diretsyo sa mata niya. Wala siyang nasagot. Walang kahit ano. At para sa akin sapat na yon para malaman kong kahit gaano siya kagulo. Kahit gaano siya ka-pride. Tinalikuran ko na siya. Sapat na yung round na to. Habang inaayos ko ang mga pinamili namin ni Luke kanina. Ramdam ko pa rin ang titig niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umalis. Nakatayo lang sa likod ko tahimik. At hindi alam kung paano babawiin ang galit na siya rin mismo ang bumuo. Fast forward. Tahimik na ang mundo. Pero ako, gising pa rin. Nakahiga. Nakaharap sa kabilang kama kung saan naroon si Callum. Tahimik ang kwarto. Malamig ang hangin mula sa bintana. Pero ang katawan ko parang may sariling init na binubuo. Nakaharap siya sa direksyon ko. Nakapikit. Tahimik. Para bang walang problema. Para bang hindi siya yung lalaking kanina lang ay masama ang tingin. Laging galit. Laging mainit ang ulo. Nakayakap lang ako sa isa kong unan habang nakatingin kay Callum. Ang bait niya tingnan pagtulog. Pero paggising parang tigre. Laging galit. Laging handang umatake. At ako yung lagi niyang binubuhusan ng galit kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero ngayon, ang tahimik niya. Walang ingay at wala akong makitang init ng mata niya. Napakagat ako sa labi. Pilit iniwas ang ngiti sa sulok ng bibig ko. Pero kahit anong pigil ko sa sarili, hindi ko mapigilang tingnan siya ng buo. Aaminin ko gwapo siyang nilalang kasi totoo naman nakikita sa mukha niya. Kaya nanatili akong nakaharap sa kanya habang pinagmamasdan ang tuwid niyang ilong. Ang mapupulang labi kahit hindi siya nagsasalita. At ang makakapal niyang kilay na parang laging galit pero sa sandaling ito. Tulog siya at wala akong masabi sa kanya. Bumuntong hininga ako ng marahan. Pilit itinatago sa hangin ang damdaming unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Pero bago pa ako makalayo sa iniisip ko biglang dumilat si Callum. Diretso ang tingin sa akin. Ngumiti at sabay sabing. Gwapo ba? Tanong niya sa akin sabay ngiti. Bigla na lang tumigil puso ko dahil sa kaba. Mabilis kong tinakpan ang mukha ko ng kumot. Para akong batang nahuli sa kalokohan. Sunod-sunod ang tibok ng puso ko. Parang gusto nang lumabas dahil sa kaba. Ramdam ko sa lig. Sa dibdib. Sa daliri. Para akong pinagsabihan ng kasalanang hindi ko alam na kitang-kita na pala. Ba't mo siya tinitigan, Elian? Talagang bakla ka, di ka talaga nag-iingat kahit kailan. Sa mga oras na to tibok ng puso ko lang yung nararamdaman ko parang gusto itong lumabas dahil sa kaba. Hanggang sa bumalik ulit sa tahimik ang kwarto kaya siguro tumalikod na siya sa akin. Akala ko titigil na siya. Akala ko matutulog na ulit siya at mapapalampas ang nangyari. Pero ilang sandali lang ramdam ko na ang dahan-dahang paggalaw ng kamay. May humihila sa kumot ko. Marahan. Tila sinusukat kung gaano ako katapang o kahina. At pag-angat ko ng paningin mula sa ilalim ng kumot.
Nagulat ako. Nasa kama ko na siya. Nakaupo. Nakangisi. Nakatitig. Para bang wala lang. Para bang natural lang sa kanya ang umupo sa kama ng taong nahuli niyang nagnanakaw ng tingin. Ba't ka nagtatago? Tanong niya habang nakangisi pa rin. May iniisip lang ako. Nagkataon lang na nakatingin ako sa'yo, okay? Hindi ko naman talaga kita tinititigan. Sabi ko agad. Pero ramdam ko yung pawis ko dahil sa kaba. Sus defensive. Sabi niya. Naputol ang paliwanag ko nang mapansin kong mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Callum. Para bang bawat salita ko ay dagdag punto sa pang-aasar niya. Nakakunot na ang noo ko sa inis. Pero hindi ko rin maitago ang pamumula ng pisngi ko. So ano ang ibig sabihin ng pagtitig mo ng matagal sa labi ko? Kilay lang ba talaga iniisip mo nun? O baka may iniisip ka pang iba? Pilyo niyang ngiti. Yok kadiri ka. Agad kong sabi. Tuluyan niyang nagkasalubong kilay ko dahil sa inis. Saka pwede ba? Bumalik ka na sa kama mo. Di ba sabi mo sa rules mo walang pakialamanan? Bakit nandito ka? Alice? Pagtaboy ko sa kanya. Sinubukan kong itulak siya palayo sa gilid ng kama. Pero hindi siya gumalaw ni kaunti. Parang bato. Matigas ang katawan. Matigas din ang ulo. Nakatitig lang siya sa akin habang bahagyang inaangat ang kilay. Enjoy na enjoy sa pagkalito ko. Dito ako matutulog. Ayoko nang malikot. Ayoko nang malakas ang hilik, gusto ko tahimik. Sabi niya sabay higa sa tabi ko. Callum, ano ba? Bumalik ka na kasi. Inis ko habang tinutulak siya. Kaso wala. Matigas ang ulo. Wala na siyang pakialam. Nakahiga na siya sa tabi ko. Isang braso ang pagitan pero para na rin kaming magkadikit sa sikip ng kama. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Lalo pat wala siyang pang-itaas at boxer lang ang suot. Paano ako makakatulog nito? Di ako sanay na may katabi sa higaan. Callum, balik na dun sa kama mo. Di na ako natutuwa. Inis ko sa kanya. Kaso wala. Parang hangin lang ako. Tuminala ako sa kisami. Pilit pinapakalma ang sarili. Elian, kalma lang. Walang ibig sabihin to, okay? Lasing lang siya. Lasing lang. Pero habang naririnig ko ang mabagal niyang paghinga sa tabi ko. Habang nararamdaman ko ang presensya niyang halos bumabalot sa buong kama. Unti-unti akong kinain ng tensyon. Lalo na nang bigla siyang bumaling ng pwesto. Paharap sa akin. Baka matunaw ako sa titig mong yan. Ngisi niya. Callum, di ako nakikipaglaro. Saka di ako nakatitig sa'yo. Pelinggero ka. Ayoko ng ganto. Ayokong may katabing iba, di ako sanay. Reklamo ko sa kanya. Ba't ka namumula? Kung di ka nakatitig sa'kin. Sige na. Sabi pa niya. Napapikit ako ng mariin. Kalmahan lang natin, Elian, ha? Huwag kang bibigay sa kanya. Si Callum lang yan. Lasing at ikaw ang pinagtitripan. Pero dahil sa gusto ko nang ang makatulog, tumingin ulit sa kanya. Kung gusto mong matulog dito, magdamit ka. Magpajama ka. Hindi yung nakaboxer ka lang. Sabi ko sa kanya. Di naman siya sumagot at nagtulog-tulugan lang sa harap ko, kaya wala na akong nagawa. Dahil kahit ilang beses ko siyang pinakiusapan. Tinulak. Tinapunan ng irap, ayaw pa rin niyang bumalik sa kama niya. Kaya sa huli, tinalikuran ko na lang siya. Nagkumot. At pinikit ang mga mata. Pero nandito pa rin yung kaba ko dahil sa kanya. What if may gawin siya habang tulog ako? Subukan niya lang talaga, isusumbong ko siya kay Miss De Vera. Huminga na lang ako ng malalim at tinanggap na lang na makatabi ko siya kahit labag sa loob ko kasi wala akong magawa. Kung ayaw niya umalis, edi matulog siya dyan. Basta ako, hindi ko siya papansinin. Pero akala ko tapos na. Akala ko. Matatahimik na ang gabi ko. Hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa kama. At pumulupot ang mainit niyang braso sa bewang ko. Dahilan para mapasinghap ako. Callum, ano to? Sabi ko habang tinatanggal kamay niyang nakapulupot sa bewang ko. Hayaan mo ko, please. Bulong niya. Hindi ko alam kung dahil sa gulat. Kaba.
O yung biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko ang hininga niya sa batok ko. Mainit. Malalim. At halos dumudampi sa balat ko. Napapikit ako ng mariin. Pilit pinipigilan ang sarili kong hindi manginig. Gagalaw sana ako para pigilan siya pero bigla niyang hinigpitan ang yakap niya sa akin. Parang sinasadyang ipaalam sa akin na wala akong taka sa kahit anong pagpupumiglas. Napayakap na lang ako sa unan dahil sa kabang iniinda ko. Kaba na di ko maipaliwanag. Kakaibang kaba na ngayon ko lang naramdaman. Hanggang sa bumulong siya ulit. You can run free, alien. But you can't escape someone named Colum. At dito po nagtatapos ang Chapter 9. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.